Alam ko marami magagalit dito sa video ko na to, pero pakinggan nyo itong mabuti. Alam nyo yung mga babae, mga asawang babae, most of the time makikita natin sila o ang image nila para sa atin is bungangera. Ang ingay ng bunganga, dadak ng dadak, runs dito, runs doon, kokontrahin ka. Wala nang ibang ginawa kundi mag-runs ng mag-runs, magbunganga ng magbunganga. Kaya nga mas kilala yung salitang bungangera kaysa sa bungangero. Diba? Usually yun ang nakikita sa kanila na yung mga babae nakakarende na, hindi ka ba napapangal? Laging galit, laging nagdadabog. Yun yung lagi natin nakikita sa kanila. Tapos yung iba, isipin na sa bahay lang naman yan, hindi nga nagtatrabaho yan eh. Ang dami pang reklamo, bunganga pa ng bunganga. Pero ang hindi nakikita ng mga mata na ang mga asawang babae, sila nag-aalaga ng bata. Minsan kailangan pag uwi mo o bago ka pa makauwi galing trabaho, nakapagluto na siya ng pagkain. Siya naglalaba. Hindi na alam nung misis mo kung paano niya itutuwid yung likod niya dahil lagi siyang nakayuko kakakusot ng maungmong damit o ng maungmong pantalon. Magpapahilot lang sa'yo ng konti, tamad na tamad ka. Halos magkanda bali-bali na yung likod niyan kakapagpag ng sapin ng higaan. Kakabanlaw ng makakapal na komporter. Kakayuko, kakawalis ng bahay. Na tayo, yung mga anak natin, kalat ng kalat. Ayun, ito si Mrs. ligpit ng ligpit. Pagkatapos mamamalansya pa ng damit, nagpapatulog pa ng bata, nagpapalit ng diaper, maglilinis ng bahay. Minsan pa nga ginagawa niya na yon kahit kakapanganak pa lang. Meron pang postpartum depression yung misis mo. At hindi niya yun sinasabi sa'yo. Minsan nga hindi niya alam na meron siyang ganun. Nagtataka na rin siya sa sarili niya bakit ganun. Lagi siyang irritable, lagi siyang bunganga ng bunganga, sita ng sita, puna ng puna. At ikaw bilang lalaki, nagagalit ka. Hindi mo siya naiintindihan. Basta ang alam mo sa sarili mo, ikaw yung nagtatrabaho, ikaw yung nagpo-provide, ikaw yung naglalabas ng pera. And yung ibang mga tao sa paligid nyo, yung mga chismosang kapitbahay nyo, yun lang ang mukhang bibig. Wala namang pakinabang yung babae na yan, bakit ang ingay ng bunganga. Pero hindi nila naiintindihan. Hindi nila nakikita kung ano yung totoong nangyayari sa loob ng bahay. Alam nyo ba na totoo yung mga salitang mas nakakapagod pang nasa bahay ka, housewife ka? Ikaw kumikilos, ikaw nag-aalaga ng bata, ikaw nag-aasikaso. Tapos ni hindi ka nga sumasahod, walang ibang kapalit. Ang hinihingi lang nilang kapalit ay konting pahinga at makitang maayos yung mga anak nila. Makitang nakangiti yung asawa nila habang kinakain yung masarap na pagkain niluto nila. Hindi mo alam tong anggulo na to, no? Kasi pag uwi mo pa lang ng bahay, pagod ka na nga galing sa trabaho, magra-runs ka agad sa asawa mo. Ano ba yan? Wala pang pagkain! Pero nakita mo yung itsura ng asawa mo. Ni hindi na makapagsuklay ng buhok. Yung dating sexy, tumataba na. Yung dating mataba, pumapayat na. Wala na silang time para ayusin yung sarili nila. Kasi nakapokus silang asikasuhin yung pamilya nila. Ngayon, dahil na nakikita mo yung asawa mo, ganyan na yung itsura, parang kasalanan pa niya. Tapos ngayon, yung iba, hindi naman lahat. Yung iba, maghahanap ngayon ng iba. Sakit, no? Alam niyo sa totoo lang, kung gusto niyo ng masayang pamilya, kung gusto niyo ng kumukuti-kutitap na asawa, yung blooming na asawa, alagaan niyo kasi. Hindi yung galit pa kayo. Diba? Minsan, ipamper niyo din. Diba? Hindi yung porket nagkaanak kayo, parang ang feeling nyo na lang dun sa asawa nyo, katulong. Hindi nyo nga binabayaran, hindi nyo sinasakuran. Diba? Ano ba naman yung bilin mo yung masasarap na pagkain para sa kanya? Bilin mo ng magandang damit. Bigyan mo ng pera. Alam mo yun, para makapunta man lang siya sa salon, makapagpaayos man lang. Diba? Kahit sa loob ng 1 taon, bigyan mo kahit 1 araw siguro kung yun lang yung kaya mong ibigay. Na makakapagpasaya naman siya para sa sarili niya. Oo, alam ko marami magagalit o maiinis sa mga sinabi kong to. Pero yun yung totoo. Mga madam, mga nanay, mga mamis, tama ba yung sinabi ko? Comment nyo nga dito. And follow mo na rin ako pag nakarelate ka. Let's go and peace out. Isang mayaman na artista ang iniintindi pa ang savings niya. Hindi ba dapat pag mayaman ka at sikat ka, secured ka na? As much as possible, sinisecure ko po yung babaksakan ko po sa kanila. Pag-usapan natin mga boss kung gaano nga ba kahalaga ang savings sa buhay ng isang tao. Ano ang matututunan natin sa video na ito? Tara at ating alamin with Boss RDR.
Gaano nga ba kaimportante ang meron kang savings? Ano ba ang kayang ibigay ng savings sa buhay natin? At handa ka ba na ipagpalit ang seguridad ng kinabukasan mo para sa mga panandaliang saya? Sa isang interview ni Alden Richards kay OG Diaz, nabanggit nito kung bakit nga ba mahalaga ang pagka-prioritize ng mga dapat pagkagastusan. Sabi niya, karamihan ng tao ngayon, mga boss, hindi na pinag-iisipan kung saan nila dadalhin yung pera nila. Kung ano-ano na lang ang mga pinagbibili. Tapos ayun, magugulat, bakit wala na silang pera? Nako, dahilan ng marami. Minsan lang naman. Hanggang sa yung minsan, nako, inaraw-araw na. At hanggang sa naging habit na nila ito at naging lifestyle na nila yung paggasto sa mga walang kakwenta-kwentang mga bagay. Ang ending nga, walang pera, may utang pa. Ito masakit. Kapag ka may emergency, walang mabunot. Naku, marami pa dyan, mabisyo, nagsusugal, nagiinom, bumibili ng mga bagay na hindi naman kailangan, or in short, napakamaluho. Yan, kaya maraming mahirap dahil dyan sa mga ganyang klase ng lifestyle. Napakabobo pagdating sa pera. Kailangan maging matalino tayo kung saan natin dadalhin ang pera natin. Nagiging komportable kasi sila dun sa kaisipan na meron namang kinsenas at katapusan. Nako, yung iba naman, one day millionaire. Pag nakakuha ng konting pera, ayun, nagse-celebrate. Nako, mas malaki pa yung ginasto sa celebration kaysa dun sa kinita. Ubus biyaya. Hindi naman masama mag-celebrate. Pero sisiguraduhin ninyo na yung celebration na gagawin mo, hindi yung mas malaki pa yung ginastos mo kaysa dun sa kinita mo at nangutang ka pa talaga. Ano nga ba ang matututunan natin sa video na ito? Number 1, savings can save you from emergency. Napakasimple mga boss. Kaya yan tinawag na savings kasi yan yung magagamit mo kung sakasakaling kailanganin mo ng pera. Hindi ka mahihirapan maghagilap ng pera. Hindi ka mauuwi sa utang. Hindi sasakit ang ulo mo kaiisip kung saan ka kukuha ng panggastos mo sa importanteng panahon ng buhay mo. Totoo, walang permanente sa mundo. Kaya hindi porke kumikita ka ngayon ng malaki, hindi ka na mag-iimpok o mag-iipon. Nako, lahat tayo tatanda. Ito masakit. Mawawalan tayo ng kakayahan magtrabaho. Pero kung meron kang naipon, hindi natin kailangan mangamba sa future natin at hindi tayo magiging pabigat doon sa pamilya natin. Number 2, choose what you need and not what you want. Isantabi nyo muna yung mga hindi kailangan at yung mga gusto nyo lang. Spend your money sa mga bagay na importante at may pakinabang ka. Hindi yung uubusin mo ang pera mo na wala ka man lang napala. It's always your choice to live a simple life but have a secured future. O di naman kaya bilhin at gastusin mo na lahat ng mga gusto mo ngayon. Pero bukas, nga ka, wala kang pera, mahirap ka pa sa daga. Number 3, ang pagiging kampante mo ngayon ang magiging dahilan ng paghihirap mo sa future. Lahat ng ginagawa niyong desisyon ngayon, may epekto yan sa future nyo. Lalo na yung mga investment na ginagawa nyo. Tanong, saan nyo dinadala ang sweldo mo? Yung mga kinikita nyo. Lahat yan magre-reflect sa future nyo. Tandaan nyo, lahat ng taong milyonaryo ngayon, nagsimula lang yan sa maliit na savings na meron sila. Kaya hindi dahilan kung maliit yung kinikita mo ngayon. As long as kumikita ka, ibig sabihin, you can save for future purposes. Make sure na bago ka gumastos, nakapagtabi ka na ng para sa future at savings mo. Dapat alam mo to. Yung mga taong gumagastos sa mga bagay na hindi naman nila kailangan, yan yung mga taong ninanakawan ang sarili niyang future. Boss. Mukhang masarap yun. Nice. Bahala ka, kakain pa lang ako. Ito yung bago kong negosyo. Paresan saka chikis. Pag nag-franchise ka ng paresan, 2-in-1. May kasamang milk tea. Nag-franchise ka ng chicken wings, may kasama rin milk tea, 2-in-1 din. So, ligatin mo. Ayan, no? Ayan yung itsura niya, no? Ganyan ang serving niya. Yan. Dapat yan mabisa ang serving niya. Yan. Siyempre, may kasamang pares. Naubod ng sarap. Pure beef yan, ha? Bukod dyan, ito naman chicken wings natin yan. Garlic parmesan example. May kasama pang ano yan. Coleslaw tsaka mayo yan. So ito, pang negosyo to. Huwag natin ugaling kainin araw-araw, ha? Baka manabata. Gawin na lang natin pagkakakitaan. Napakaganda kasi ng market sa ganitong klase ng negosyo. Sige na, kumakain ako Pero sa lahat na interesado mag-franchise, franchise yan ito. Yan, pares ang tsaka chicken. Ha?
These are the 3 ways I live frugally in my 20s that helped me become a millionaire in my 30s, and the number 1 mistake I see most Gen Zers make. 1. I never wore designer clothes or expensive jewelry. I primarily shopped at TJ Maxx, Target, and Goodwill, and I was totally okay with it. 2. I didn't go out to eat that much and never used Uber Eats. I grocery shopped and cooked my meals every week, and I still do this right now. I spend around $50 to $70 a week. And call me crazy, but I believe Uber Eats is a luxury, not a necessity. 3. I didn't buy things just because they were on sale, because a lot of times they were things I didn't even need in the first place. I still wear jackets from Target from 10 years ago, and I'm still perfectly happy with them. The number 1 mistake I see most young people make is that they believe they have an obligation to show the world how happy they are and what they own. But I believe true happiness comes from not getting what you want, but being content with what you have.